3 taon na ang nakalilipas. Ang aking ina ay umalis ng kabisera upang magpagaling. Nang ibalik siya rito, ay wala na siyang buhay. Lihim ko itong siniyasat ng matagal. Ngunit natuklasan kong ang aking ina ay ipinasok sa sunsay na ito bago siya pumanaw. Ang pugad na ito na lumalamon ng mga tao. Sa sandaling malapit ko nang matuklasan ang katotohanan, ay binalak din nila akong ipahamak at ikinulong sa loob ng sunsay na ito. Bai Yingchu. Nagkasala sa kalinisan ng tahanan. Dapat parusahan upang maitama ang asal. Masusunod, ako ay pinagbintangan ng aking nakababatang kapatid sa ama. Pinaratangan akong nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Ang aking kapatid na ito, ipinapaubaya ko na sa iyo, pinuno ng Zai. Naturuan siya ng maigi. Bai Qingru. Aking mahal na kapatid. At ang aking asawa, nagpakasasa sa araw ng aking kasal. Kapatid. Kapatid. Ang palabas na ito ay sadyang inihanda ko para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Masiyahan ka sana. Isagawa ang ritual ng paglilinis. Ina, patawad. Hindi ko pa rin nahanap ang katotohanan sa iyong pagkamatay. Halika. Aking Chur. Dapat mong isuot ang anting-anting na ito. Isuot mo ito ng malapit sa iyong katawan. Huwag mong tatanggalin. Masusunod, kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, siguradong ipaghihiganti kita. Ang aking kapatid na ito, ipinapaubaya ko na sa iyo, pinuno ng Zai, naturuan siya ng maigi. Kapatid, ang palabas na ito ay sadyang inihanda ko para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Hindi maaari. Lahat ng ito ay nagsimulang muli. Masiyahan ka sana. Bai Qingru. Mahal kong kapatid, ang wakas na ibinigay ko sa iyo. Nagustuhan mo ba? Bai Yingchu pumatay ng kapatid. Dapat hatulan ng kamatayan. Bumalik na naman ako rito. Maaari bang sa bawat pagkamatay ko, ang lahat ng bagay ay babalik sa simula? Kung papatayin ko siya, mamamatay ako. Kung hindi ko siya papatayin, mamamatay pa rin ako. Hindi maaari. Kailangan ko munang mabuhay. Naaalala ko. Bakit siya tumitingin dito? May mamamatay tao sa bubungan. Sino walang hiya ang naririyan? Naglalakas loob naman manan. Ang Sunzai. Mga tauhan. Habulin ninyo. Biglaan ang pangyayari. Ipatupad ang mahigpit na seguridad sa Sunzai. Ipasok agad ang babaeng bai sa bodega. Pumasok ka. Bilisan mo. Manatili ka na lang dyan. Huwag kang magmatigas. Ang Sunzai na ito sa labas ay nagtuturo sa mga babaeng nawala sa landas. Ngunit may nakatagong lihim sa loob. Dahil napadpad ako rito nang hindi inaasahan. Dapat ko nang alamin ang sanhi ng pagkamatay ng aking ina.
Huwag. Huwag mo akong patayin. Hindi ko sinasadya. Ang hawakan ng espada ay may disenyong itim na jade. Prince Chu, Peiyan. Mahal na ama, nabalitaan ng anak na ito, na si Peiyan ay nasa kalye. Nagbabanta sa mga opisyal ng korte gamit ang espada. Ang ganitong asal, nagdudulot ng matinding pangamba sa taong bayan. Ano ba ang aking nagawa o naging karapatan? Upang pagtuunan mo ako ng labis na pansin. Aking mahal na kapatid. Mahal na prinsipe ng Chu. Ginawa ko lamang iyon kanina upang mabuhay. Inakala kong ikaw ay isa pang masamang loob. Hindi ko alam na ikaw pala iyon. Mabuti na lamang at walang nangyari sa mahal na prinsipe. Nakilala mo ako. Ang mahal na hari ay tanging ang prinsipe ng Chu lamang ang pinapaboran. Lahat ng mamahaling jade sa ilalim ng langit ay napupunta sa kanya. Hindi ko sinasadya. Ang manmanan ang iyong kilos, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe, ano ang nangyayari sa inyo? Huwag kang lalapit. Sa loob ng rosaryong iyon, ay may lamang pampukaw damdamin. Lumayo ka sa akin. Ako ay nalaso ng pampukaw damdamin. Maghanap kayo sa gawi rito. Siguradong nasa malapit lamang siya. Makipagkasundo tayo, mahal na prinsipe. Tutulungan kitang gamutin ang iyong lason. Tutulungan kitang gamutin ang iyong lason. At tutulungan mo akong imbestigahan ang sunuzay. Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Hindi mo kailangang mabalisa, mahal na prinsipe. Kung tutuusin, ako pa ang nakinabang sa inyo, mahal na prinsipe. Ang pinahahalagahan ng isang babae ay ang kanyang dangal. Paano mo nasabi ang dangal? Wala akong pakialam doon. Ito ay telang sutla na sumasakal sa akin. Ang mansang nagpapako sa aking pagkatao. Hanggat gusto nila. Ito ay duming maaari nilang ibato sa akin anumang oras. Kung ako man ay mayroon o wala, ay hindi na mahalaga. Hindi ba? Ikaw? May tao ba riyan? Bilisan ninyo. Maghanap. May nakita ba kayong kahina-hinalang tao? Wala po. Bantayan ng mabuti ang lugar na ito. Lumipat kayo sa kabilang gawi. Masusunod. Mahal na prinsipe, ako ay. Huwag kang lalapit. Hindi ko kailangan ng tulong mo. May sarili akong paraan upang pigilan ito. Ibang paraan. Hawakan mo ito. Isabit mo. Ano ang gagawin dito? Tumalikod ka. Ano ang gagawin dito? Ngayon, ano pa ang maipagpapalit mo sa akin? Ano pa ang maipagpapalit mo sa akin? Iniisip ng lahat na ikaw ay umaasa sa iyong mga nagawa sa digmaan. Kaya ka nagwawala. Ngunit sa tingin ko ay hindi. Ang mga ginagawa mo, mahal na prinsipe. Sa paningin ng iba ay pagsuway sa batas.
Ngunit sa likod nito, tiyak na may malalim kang dahilan. Gaya ng pagbabanta mo sa mga opisyal. Tiyak na ang opisyal na iyon ay gumawa ng kasamaang kinamumuhian ng lahat. Kaya mo siya pinarusahan. Mahal mo ang iyong nasasakupan gaya ng sarili mong anak. Ngunit ikaw ay hindi naunawaan ng iba. Nanghihinayang ako para sa iyo, mahal na prinsipe. Bakit mo sinasabi ang mga ito? Kailangan ko pa ba ang iyong panghihinayang? Ang Sunuzhay ay hindi isang simpleng lugar. Nangangahas akong maghinala na ikaw ay narito, mahal na prinsipe, upang supuin ang Sunuzhay. Dahil sa maling pagkamatay ng aking ina rito, gusto ko ring imbestigahan ang Sunuzhay. Kaya maaari akong maging espiya mo, mahal na prinsipe, upang maglingkod sa iyo. Kay talas naman ang iyong dila. Bai Yingchu. Noong ikaw ay pinagbintangan noon, bakit hindi mo ipinagtanggol ang iyong sarili? Mula pa noong unang panahon, ang gustong magparatang ay laging makakahanap ng dahilan. Ang makipagtalo sa taong nais kang ipahama ay walang saysay. Ako sa araw na ito, nakahanap ako ng isang talaan. Naglalaman ito ng mga pangalan ng maraming opisyal sa korte. Lubhang kahina-hinala, hindi ko pa ito nadadala upang suriin. Ngunit nawala ko ito kanina lamang. Kailangan kong mahanap ang talaang iyon. Maaari tayong magtulungan. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mo munang manatiling buhay. Ito, dalhin mo ito para sa iyong proteksyon. Maraming salamat, mahal na prinsipe. May ipinagbabawal na lugar sa likuran ng Hilagang Kanluran. Ang mahal na prinsipeng ito ay hindi pa nakakahanap ng paraan upang siya sa atin ito. Aasahan ko ang iyong mabuting balita. Ang hamak na babaeng ito ay hindi bibigin ang tiwala ng mahal na prinsipe. Ina, hahanapin ko ang tunay na salarin na pumatay sa iyo. Bai Yingchu, bagaman nakaligtas ka sa seremonya ng paglilinis, dapat mo pa ring sundin ang mga tuntunin ng Sunuzhay. Sa pagpasok sa Sunuzhay, dapat kang umiwas sa kapalaluan at pagkainip, at sugpuin ang mga pagnanasa. Kayong mga maruming nilalang, uminom kayo ng sabaw ng katahimikan, upang linisin ang inyong makamundong dumi, alisin ang mga maling kaisipan, at magbagong buhay. Ang sabaw na ito ang sabaw ng katahimikan. Ubusin ninyong lahat. Huwag magtira kahit isang patak. Uminom ka. Ikaw, inumin mo na ang sabaw. Binibining bay. Binibining bay. Binibining bay. Ang sabaw na iyon. Huwag mo nang iinumin. Mahal na prinsipe, ipinaimbestiga ninyo sa akin ang sabaw ng katahimikan ng Sunuzhay. Ang bagay na ito ay tunay na kahina-hinala. Ang sabaw na iyon. Huwag mo nang iinumin. Sino ka ba talaga? Ang pangalan ko ay Yuting. Iniligtas ako ni Ginang Wen noon. Iniligtas ka ng aking ina. Kailan? Binibini. 3 taon na ang nakalilipas. Nang pumunta si Ginang Wen sa Sunuzhay, nagkamali ako noon. At tinakpan ni Ginang Wen ang aking pagkakamali. Kaya ako nabuhay. Ito ang kanyang iniwang suklay sa akin noon. Ito ay pagmamay-ari ng aking ina. Paano ba talaga namatay ang aking ina? Si Ginang Wen ay pinahirapan hanggang sa mamatay ng sabaw na iyon. Bitawan mo ako. Huwag. Bitawan mo ako. Ayaw ko itong inumin. Sabaw ng katahimikan. Sa unang inom, nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip. Ngunit pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, hindi mo na ito maiiwan. Ang lahat ng pumapasok sa Sunuzhay ay kinakailangang uminom ng sabaw na ito. Ang sinumang uminom nito ay makakaramdam ng epekto sa loob ng kalahating araw. Kapag itinigil, ang mga buto ng tao ay parang dinudurog ng pira-piraso. Sabaw ng katahimikan.
Pakiusap, bigyan mo ako ng sabaw ng katahimikan. Ibigay mo sa akin. Maaari nang huminto. Sa ilalim ng balat ay parang may libu-libong insekto na kumakain sa mga buto. Napakasakit nito. Ito ay opyo. Isang bagay na sumisira sa bayan at mamamayan. Ang tapang ng sunuzhay na ito ay masyadong malabis. Pinuno ng Zay na si Song. Pinatay mo ang aking ina. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng utang na loob at galit. Bantayan mo ang sunuzhay. Iulat mo sa akin ang anumang kilos. Iulat mo sa akin ang anumang kaganapan. Masusunod. Ipagbilin ko rin sa iyo na bantayan ang isang iyon. 3. Ang panganay na dalaga ng pamilyang Bai. May ipinagbabawal na lugar sa likuran ng Hilagang Kanluran. Hindi pa mahanap ng mahal na prinsipe ang paraan upang masuri ito. Hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Halika, halika. Ipakita ang iyong mga binti. Ang kamay na ito, itaas pa ng kaunti. Paano kayo magsisilbi sa mga dakilang tao kung ganyan lang kayo? Kailangang humanap ng paraan upang makapasok. Lima, 4, 3, 2. May isa pa sa kanang likuran. Huwag kang magsalita. Sumunod ka sa akin. Napakadelikado ng iyong ginagawa. Bakit parang may mga mata ka sa iyong likuran? Ano ba talaga ang nangyayari? Magpalit ka muna ng damit. Kikilos tayo pagdilim. Damit pambabae. Sa loob ng sunuzhay, maliban sa ilang piping lingkod, lahat ay mga babae. Ganyan ka. Masyadong kapansin-pansin. Mahal na prinsipe, hindi ba? Nais mong malaman kung ano ang tunay na ginagawa sa loob ng sunuzhay. CJ, ngayon lang ito. Magpalit ka na ng damit. Kikilos tayo pagdilim. Bilisan ninyo ang inyong mga kilos. Ang babagal ninyo. Sumunod ang mga nasa likuran. Hubarin ninyo. Ang pampakalmang pahid na ito ay dapat nakababad ng 1 oras upang malasing ang mga dakilang panauhin sa bango nito. Tandaan ninyong lahat. Ang pagpapawis sa loob ng damit ay kahiyahiya. Ang pagpapawis sa balat ang siyang nakakaakit. Kapag hinaplos at inamoy ng mga dakilang panauhin, nasa inyo ang magandang kinabukasan. Masusunod, ang pampakalmang pahid na ito. Dapat ay gawa rin sa halamang lason. Nakakaadik, parang hanging humahalik sa sanga ng willow. Umatras ka pa. Umakyat ka na riyan. Ayoko niyan, mailason iyan. Dalhin ninyo siya sa ibaba. Hindi sumusunod. Ibigay siya sa mga piping lingkod. Ayoko, ayoko. Ayokong inumin, ayokong inumin. Huwag. Hindi maaari, kailangan ko siyang iligtas. Hindi maaari. Hindi mo siya maililigtas ng mag-isa. Ang piping lingkod na ito ay malakas. Hindi siya mapapatay sa isang saksak. Kaya balak mong manood na lang ng ganyan. Katulad noong pinapanood mo ako sa bubungan. Hindi ba? Hindi sa hindi ko siya ililigtas. Kundi dahil kung ikaw lang ang mag-isa. Magpapakamatay ka lang ng walang saysay. Hindi sulit ang sakripisyo. Kailangan nating maghintay ng pagkakataon. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. Maghintay. Naghintay ang aking ina. Namatay siya. Naghintay din ako. Gaano pa ba katagal ang kailangang hintayin? Ilang tao pa ang dapat mamatay? Sabihin mo sa akin. Hindi lang siya ang ililigtas natin. Lahat sila. Kung isa man ay hindi mo mailigtas, paano mo pa maililigtas ang iba? Maaari bang huwag kang magpadala sa iyong bugso ng damdamin? Hindi natin siya maaaring hayaang pumito.
Kapag nagpatuloy ang laban, mabibisto tayo sa loob. Sabihin mo sa akin ang kanyang kahinaan. Bilisan mo. Bahagyang pilay ang kanang paa. Mahina ang kaliwang kamao. Suntukin mo ang 3 pulgada sa ilalim ng kanyang kaliwang tadyang. May lumang sugat doon. Mananalo ka. Naintindihan ko. Sa pagkakataong ito, maaari pa bang bumalik sa nakaraan? Ang kwintas na ito. Ang pulseras na ibinigay sa akin ng aking ina. Bakit nabawasan ng 4 na butil? Noong nakaraang 3 beses. Tila sa bawat muling pagsilang ko, ay may nababasag na isang butil. Ang pipi na aliping ito ay malakas at matipuno. Hindi siya madaling mapapatay sa isang saksak. Pilay ang kanyang kanang paa at mahina ang kaliwang kamao. May lumang sugat sa ilalim ng kanyang kaliwang tadyang. Maaari siyang mapatay sa isang tama. Paano mo nalaman? Maaari ba siyang iligtas? Maaari. Tayo na. Kung nais mong mabuhay, huwag kang mag-ingay. Tayo na. Dalhin mo ang token na ito at hanapin si Yuting. Tutulungan ka niya. Salamat. Wala ka bang nais ipaliwanag sa akin? Ano ang dapat ipaliwanag? Paano mo nalaman ang kahinaan ng piping alipin na iyon? Hindi maaari. Ang tunog ng pito ng piping alipin. Nagmumula sa likod ng bakuran. Paano mo nalaman ang kahinaan ng piping alipin na iyon? Ang bawat tao ay mailihim. Kailangan lamang malaman ng mahal na prinsipe na ako ay magagamit ninyo. Ang bangkay ng piping alipin ay madaling matutuklasan ng iba. At bawat isa sa kanila ay may dalang ganoong pito. Kaya ang nais mo ay, imbes na maging pasibo, ay mas mabuting mauna na tayong kumilos. Hawakan natin ang kontrol sa ating mga kamay. Kapag tumunog ang pito, ang pinuno ng sunsay na iyon kapag narinig ang tunog, ay tiyak na darating ng personal. Ang lugar na ito ay puno ng kababalaghan. Tiyak na ang hinahanap ko ay narito rin. Kapag nahanap na ang ebidensya ng pagdukot sa mga kababaihan at pagpapahirap sa mga mamamayan ng Sunudzai, mahal na prinsipe, ay maaari na tayong magpadala ng mga kawal. Mabuti. Napakagaling na estratehiya ng pag-akit sa tigre palayo sa bundok. Ang kakulangan sa kagawaran ng pananalapi, ang pondo ng kagawaran ng gawaing bayan, ang pondo ng kagawaran ng digmaan, lahat ay humahantong dito. Akala ko noon, sapat na ang imbakan ng pilak at pugad ng lason. Mukhang may nagbabalak na mag-alsa. Ang ina ni Bai Yingshu na si Wen ay pumanaw noong 9 ng Agosto sa 3 taon ng Yongan dahil sa laso ng halamang niya. Ano ang nangyari sa iyo? Ang aking ina. Hindi ligtas manatili rito ng matagal. Umalis na tayo. Kaya pala ang mga daga ay dito nagtatago. Kaya pala ang mga daga ay dito nagtatago. Kunin mo ito. Haharangin ko sila habang ikaw ay tumatakas. Tumakbo ka palabas. Sindihan mo ito. Tayo na. Mabuti. Pinuno ng Zai. Mabilis ka palang dumating. Masyado pa kayong bata. Lumabas kayo at sumuko na. Upang mabawasan ang inyong pagdurusa. Ikaw na tumutulong sa kasamaan. At nagpapahirap sa mga kababaihan. Ibaba mo ang iyong sandata. Hahayaan kitang mamatay ng mas mabilis.
Akala ninyo ba ay makakaalis pa kayo ng may dalang ebidensya ngayon? Isang panaginip. Patayin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Ikaw na nagpapadala ng mga kawal. Ang masasamang gawa ng Sunuzay. Dahil narito na ang mahal na prinsipe. Paano ako darating ng walang paghahanda? Sumping, harangin ninyo sila. Mahal na prinsipe, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Ano ang sitwasyon? Ang lahat ng pasukan at labasan ay nakasara na. Ang mga lumalaban ay kasalukuyan ng nililinis. Ang bawat unit ay nagsasagawa na ng paghahanap sa buong Zhay. Iligtas ang mga babaeng nabihag. Ikulong ang taong ito ng mag-isa. Bantayan ng mahigpit. Lahat ng mga kasulatan sa loob ng lihim na silid na ito. Ang mga talaan at listahan ng pangalan. Kahit isang pirasong papel ay huwag palalampasin. Ay selyo ang lahat. Ituring na ebidensya ng unang antas. Masusunod. Lumapit ka rito. Ayos lamang ako. Nabalot na ang sugat na ito. Alam mo ba na hindi ko kailangan ang iyong pagharang? Kung nagkamali ng bahagya, ikaw sana ay pumanaw na. Kung hindi ako humarang, paano kung ikaw ang namatay? Hindi ko kailangan ang iyong pagharang. Ikaw ay isang prinsipe. Ako ay walang sinuman. Hindi ako karapat-dapat na iligtas mo gamit ang iyong buhay. Hindi ganoon. Kahit sino pa iyon ay ililigtas ko. Ang babaeng ito, bakit napakatigas ng iyong ulo? Ako ang nagligtas sa iyong buhay. At tinulungan pa kitang maghiganti. Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Ako, sa iyong kalagayan, sinasabihan mo pa akong padalos-dalos. Sa tingin ko ikaw ang ganoon. Kailan ko sinabi na ikaw ay padalos-dalos? Ano pa ang iyong masasabi? Maaari bang huwag kang maging padalos-dalos? Hindi mo ito sinabi sa pagkakataong ito. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ko sinabi ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na nagkamali ako ng alaala. Ang hitsura mo ay mukhang niloloko mo lamang ako. Ang mahal na prinsipe ay matalino at magiting. Higit na matalino sa lahat. Lahat ng iyong sinasabi ay tama. Tungkol sa pangyayari sa Sunuzhay, ituturing ko itong malaking ambag mo. Pagkalipas ng ilang panahon, bibigyan kita ng isang regalo. Regalo. Anong klaseng regalo? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Sa ngayon, wala na ang Sunuzhay. Ano ang iyong plano pagkatapos nito? Ang ina ni Bai Yingchu na si Wen. Pumanaw noong ikasyam na araw ng ikawalong buwan ng ikatlong taon ng Yong'an. Dahil sa laso ng damong niya, gagawin ko ang nararapat kong gawin. Sabihin mo at aking pakikinggan. Mahal na prinsipe, ang ating pakikipagtulungan ay tapos na. Anong tapos na? Ako ang magpapasya kung tapos na o hindi. Hindi ko sinabing tapos na ito. Ngunit ako ay, wala nang maitutulong sa mahal na prinsipe. Mayroon ka pa. Maaari kang magbigay sa akin ng katuwaan. Katuwaan. Ang isa sa malaking ligaya sa buhay ay ang makita ang pagkain ni Peishang. Isa pa, itinaboy ka na ng pamilya Bai at ni Peishang. Saan ka pa pupunta? Hindi mo naman yata kayang bumalik. Ano ang nangyari? Tama. Mali ba ang aking nasabi o? Wala. Naisip ko lang na tama ang sinabi ng mahal na prinsipe. Hindi ba nakakatawa? Lahat sila ay nais akong mamatay. Wala man lang akong matirhan. Wala akong mapagtaguan. Huwag kang umiyak. Hindi. Ikaw. Tumingin ka sa akin. Bibigyan kita. Bibigyan kita ng tahanan. Bibigyan kita ng tahanan.
Mahal na prinsipe, hindi ko kailangan. Hindi. Hindi ito tahanan ng asawa. Hindi rin tahanan ng magulang. Ito ay iyong sariling tahanan. Aking sariling tahanan. Ganito, igagawa kita ng isang peking kamatayan. Pagtaka sa pamamagitan ng pag-iwan sa sariling balat. Gamitin ang iyong bagong pagkakakilanlan upang makapaghiganti. 2 ibon sa isang bato. Mabuti ba ito? Paano naman ang mga lingkod ng Sunsai? Hindi ako pumapatay ng mga inosente. Binibini, dinala ng prinsipe ng Chu ang master ng Sai. Wika niya, hanggat susunugin natin ang Sunsai na ito, ay makakamit natin ang kalayaan. Payag ang lahat ng aking mga kapatid. Handa na ba kayong lahat? Handa na kami. Tayo na. Binibini ang iyong dakilang kabutihan. Hindi ko man lang masuklian. Nais kong maging iyong alipin. Susunod sa iyo habang buhay. Hindi kailanman iiwan. Hindi ko kailangan ng alipin. Ngunit kung nais mo, maaari kang sumama sa akin. Payag ako, binibini. Ang Sunsai na ito, sa labas ay nagtuturo ng kabutihan sa mga babae. Ngunit sa likod ay pumapatay ng mga walang sala at sumasamba sa kapangyarihan. Ngayong araw tayo, susunugin ang templong ito, ang bulwagang ito, ang mga tanikalang ito. Pumutol sa mga kadena. Hawakan muli ang sariling kapalaran. Hawakan muli ang sariling kapalaran. Simulan ang bagong landas. Bai Yingchu. Kung bibigyan kita ng bagong pagkakakilanlan, ano ang nais mong itawag sa iyo? Wen Yaning. Wen. Yan. Ning. Ay. Ina. Bakit ka pa rin nagmamadali at padalos-dalos? Ina. Patay na. Sino ang patay? Ako na iyong ina ay maayos naman. Si Bai Yingchu. Ang babaeng iyon. Ang malanding iyon. Patay na siya. Bakit bigla siyang namatay? Nagkasunog sa Sunsai kagabi. Tumagal ang apoy ng buong gabi. Walang sinuman ang nakalabas. Sigurado ba ang balita? Siyempre, kumalat na ito sa labas. Sinasabing nagsimula ang apoy bandang hating gabi. Dahil sa hangin, lumakas ang apoy. Napakabilis ng pagkalat nito. Ngayon, sa loob ng Sai, ang tanging natira ay ang malaking rebulto ng badha. Mabuti at patay na siya. Tulad ng kanyang maagang na mayapang ina. Ganoon din siya. Ina, wala na ang humahadlang sa atin. Ang mansyong ito ay mapapasa atin na. Magiging asawa na ako ng prinsipe ng Wei. Ikaw na ang magiging asawa ng prinsipe ng Wei. Napakasaya nito. Manatili ka munang mapayapa rito. Kapag naayos na ang lahat, ay lilipat na tayo. Huwag kang mahiya. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Ipagagawa ko sa kanila. Salamat, mahal na prinsipe. Pei yan. Bakit siya napunta sa Sunsai? At nawawala pa ang master ng Sai. Hindi ko alam kung ang gamit ay napunta sa kanya. Kung tunay na nasa kanya na iyon. Tapos na ang lahat. Ang laro ng chess ay ganyan. Ang tunay na susi sa tagumpay ay nasa isang tira lamang. Huwag magmadali. Huwag matakot. Mayroon ka bang paraan upang malutas ang suliranin? Sa halip na mag-alala kung mayroon man o wala, ay mas mabuting alisin ang mga hadlang sa ating landas. Ina ko, mabuti na lamang at pinangalagaan mo ako, upang makalabas ang iyong anak sa lugar na iyon na tila lumalamo ng tao. Ina, huwag kang mag-alala. Hindi ko sila patatawarin. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe.
Bakit? Nasa bagong lugar ka na. Hindi ka ba sanay? Bakit hindi ka pa makatulog sa ganitong oras? Napakaringan ng mansyon ng prinsipe. At inaalagaan pa ako ng mahal na prinsipe. Kaya wala akong hindi ikinasasanay. Ngunit, nag-aalala ako kina Yuting. Hindi ko alam kung kumusta na sila ngayon. Matapos ang insidente sa gamot noon, marami ang nalulong sa damong opium. Ngayon, sila ay nasa aking vilya sa Qingyao at maayos na pinangangalagaan. Ang aking mga manggagamot ay nakahanap na ng lunas. Pagkalipas ng 7 araw, ay unti-unti na silang gagaling. Kapag tapos na ang pagpapagaling kay Yuting, ay ipapadala ko siya sa iyo. Paano naman ang ibang mga katulong? Ang mga may uwian pa, ay binigyan ko ng pabaon at pinauwi na. Ang mga wala ng uwian, ay nasa aking vilya, at maayos na pinangangalagaan. Ilang 10 katao, ay kaya ko namang buhayin. Mahal na prinsipe. Kung sila ay pakakainin lamang, ay magiging mababa ang tingin sa kanila. Mas mabuting magtayo ng isang pagawaan ng tela, upang ang mga babaeng iyon, ay makapamuhay gamit ang sarili nilang kasanayan. Ano sa tingin mo? Mabuti. Si Yaning, ay nagpapasalamat sa mahal na prinsipe para sa kanila. Ito ay mahal na prinsipe. May isang babae sa mansyon na hindi malaman ang pinagmulan, ngunit napakabuti ng trato sa kanya. Natatakot akong may masama siyang balak. Ang mansyon ay mahigpit ang seguridad. Paano makakapagpadala ng mensahe ang sinuman? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng aking mansyon, ang mga mensaheng nakakalabas ay ang mga mensaheng nais kong ilabas. Napakatalino ng mahal na prinsipe. Sabihin mo, paano ito isusulat? May bagong katulong sa mansyon. Tanga at tahimik. Ngunit labis na kinagigiliwan ng prinsipe. Narinig mo ba? Isulat mo ayon sa sinabi niya. Humayo ka na. Masusunod. Mahal na prinsipe. Tawagin mo na lamang akong Peiyan. Bakit? Mas magandang pakinggan. Peiyan. Maihihilingin sana ako. Ano iyon? Ano iyon? Nais kong matuto ng martial arts. Ang espada ang hari ng lahat ng sandata. Ito ay nakatuon sa landas ng puso, landas ng paningin, at landas ng espada. Ako ang gagalaw. Ikaw ang susunod. Kung saan nakatuon ang puso, doon din nakaturo ang talim ng espada. Magsisimula tayo sa pinakapundasyon ng paghawak, sa paggalaw ng katawan at paggamit ng lakas. Dapat matatag ang pulso, at maliksi ang mga daliri. Ang lakas ay nagmumula sa mga paa, dumadaloy hanggang sa baywang. Ang baywang ang nagdidikta sa balikat. Gaya nito. Kamahalan. Binibini. Kumusta ang iyong kalagayan, Binibini? Mabuti. Lubusan ka na bang gumaling? Gumaling na. Kamahalan. Tapos na ang paglilitis kay Song. Naghihintay na lamang ng hatol. Wen Yaning, naaalala mo pa ba? Ang regalong sinabi ko sa iyo noon. Ibinigay na ba niya ito sa iyo?
Ang aking ina na si Wen. Sino ang nagpadala sa kanya? Sa sunod ay 3 taon na ang nakalilipas. Patayin man o pahirapan. Nasa inyong mga kamay. Nabalitaan ko ang ritual ng paglilinis na nilikha mo, Saizu. Tiyak na, hindi mo pa ito nararanasan. Maaari kang manahimik, Saizu. Nagkataong marami akong oras upang samahan ka na maranasan ito ng lubos. Hindi. 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 Huwag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sana ay magtagal ka ng matagal, Saizu. Mas matagal pa. Ang babaeng ito kapag nagagalit ay nakakatuwa rin. Ang aking ina. Sino ang nagpadala sa kanya rito? Si Concubine Liu ba? Subukan mong hulaan. Siya ang pangunahing asawa ng pamilyang Bai. Sino pa ba ang makakapagpadala sa kanya rito? Nang walang nakakaalam. Namatay ng tahimik. Natatakot akong kahit hulaan ay hindi mo magawa. Yingchu, 3 taon nang may malubhang sakit ang iyong ina. Sa huli ay hindi na kinaya. Maaari bang talaga na? Zeng. Bikes Wanwen. Yaning. Akala ko noon. Siya ay malamig lamang. At may kinikilingan lamang. Hindi ko akalain na magagawa niya ang ganito kalupit. Ang aking ina ay kanyang tunay na asawa. Dahil lang ba kay Concubine Liu? Ang aking ina ay laging mapagkumbaba. At matiisin kay Concubine Liu. Bakit? Bakit talaga? Kung gusto niya si Concubine Liu, maaari sana siyang makipaghiwalay sa aking ina. At palayain ang aking ina. Bakit niya kinailangang maging ganito kalupit? Sa aking obserbasyon, sa tingin ko si Bikes Wanwen ay isang taong lubos na makasarili. Tiyak na nalaman ng iyong ina ang mga bagay na hindi niya dapat malaman. Kaya pinutol ang kanyang daan. Kaya kinailangan siyang alisin. May alam ka ba? Si Bikes Wanwen at Peishang ay malapit ang ugnayan. At ang sunuzhay na ito ay pinamamahalaan ni Peishang. Silang dalawa ang nasa likod ng sunuzhay. Nitong mga nakaraang araw, hindi lumalabas si Peiyan. Kaya walang pagkakataong kumilos. Sa piging sa palasyo bukas, tiyak na papasok siya sa palasyo. Mabuti. Aayusin ko ito agad. Ngayong alam na natin. Bakit hindi sila hulihin? Ang kasong ito ay malawak ang sakop. Bagaman, lahat ng sinabi ni Chai Zusong. Subalit hindi namin nahanap ang sinabi niya. Ang listahan ng mga opisyal bilang ebidensya. Ito ang matibay na ebidensya na nagtuturo kina Peishang at Bikes Wanwen. Sa ngayon, kulang tayo ng isang koneksyon na magbubuklod sa kanila sa Sunzai. Kay sarap magkaroon ng kapangyarihan. Pinakikialaman nila ako. Pinakikialaman nila ang aking ina. Isang salita lamang ay sapat na upang hatulan kami. At sa aking pagnanais na pabagsakin sila, ay napakaraming hadlang. Dahil nga rito, kaya mo kailangan ng isang bagong pagkakakilanlan na kukuha ng atensyon. Halimbawa, ng Reyna. Bilang ampon. Bilang ampon. Ito ba ang bagong pagkakakilanlan na ibinibigay mo sa akin? Sa bagong pagkakakilanlang ito, kung sakaling sina Peishang at Bikes Wanwen ay magtangkang galawin ka muli, ay para na rin silang lumalaban sa maharlikang pamilya. Nais mo bang tumayo ako sa liwanag? At maging target?
upang guluhin ang sitwasyong ito. Hindi lang iyon. Nais kitang itayo sa mataas na posisyon. Upang maging manlalaro ng tadhana, maghiganti sa mga may utang na loob, at bigyang katarungan ang mga naapi. Mabuti. Kung gayon ay tatayo ako roon. Sa piging sa palasyo. Sasama ka sa akin. Nakiusap na ako sa mahal na reyna. Magkatuwang sa ating layunin. Hindi kita bibigyan. Mahal na prinsipe, may hindi po maunawaan ang inyong lingkod. Ano iyon? Bakit niyo po kailangang gawing ampon? Nang mahal na reyna si Binibining Wen. Sa tingin ko po, bagay na bagay kayo. Bakit hindi niyo na lang siya gawing prinsesa? Kahit bilang prinsesa ay kaya niyo pa ring durugin sila. Kung gagawin niyo pong prinsesa si Binibining Wen, ako ang unang sasang-ayon. Sasang-ayon ka. Anong silbi ng pagsang-ayon mo? Ikaw ang magtanong sa kanya. Ikaw ang pumunta. Ako. Masusunod, itatanong ko po para sa inyo. Bumalik ka rito. Hindi ko inakalang ganyan kayo na prinsipe. Ano bang alam mo? Kapag siya ay naging ampon, mas magiging malaya siya. Sapagkat kahit kaninong prinsesa pa siya, ay mananatili siyang pag-aari ng iba. Ang damdamin ay madaling magbago. Ngunit ang salapi ay hindi. Maging ang kapangyarihan. Sa halip na ibigay ang aking puso, mas mabuting itulak siya sa mataas na posisyon. Upang sa sarili niyang lakas, ay makamit niya ang kanyang layunin. Ang makita siyang unti-unting namumukadkad at nagliliwanag, hindi ba ay isang kagalakan? Hindi mahalaga kung siya ay prinsesa o hindi. Wang Fu, mukhang tinatamaan na kayo ng pag-ibig. Lumayas ka. Masusunod. Ang aking inabagaman reyna ay walang ere. Mabait sa kapwa. Sa araw-araw, mahilig siyang maglaro ng baraha sa palasyo. Pagkatapos, maaari kang pumunta sa palasyo para makipaglaro sa kanya. Kailangan niya ng kalaro. Tignan mo ito. Maganda ang bulaklak na ito. Pagbati sa inyo, mahal na reyna. Ang hamak na ito ay nagbibigay galang sa inang reyna. Pagpalain nawa kayo ng langit, inang reyna. Yan tapos na ang piging. Bakit hindi ka pa bumabalik sa iyong tahanan? Sino ang kasama mo? Sumasagot sa aking mahal na reyna. Siya ay si Binibining Wen. Ang inyong apo ay dadalhin sana si Binibining Wen upang magbigay galang sa inang reyna. Ganoon ba? Sige na, magmadali kayo. Ingat, inang reyna, may mga mamamatay tao. Protektahan ang inang reyna. Inang reyna, mahal na reyna. Yan Ning. Yan Ning. Manggagamot. Ipatawag ang manggagamot. Ayos lang ako. Wala itong anuman. Yan Ning. Yan Ning. Yan Ning. Yan Ning. Sumasagot sa aking mahal na reyna. Siya ay si Binibining Wen. Ang inyong apo ay dadalhin si Binibining Wen upang magbigay galang sa inang reyna. Ganoon ba? Ito. Baizu. Ano ito? Ano ito? Inang reyna. Ito po ang aking suklay, mahal na reyna. Zaizi.
Ang magkabilang gilid ng suklay na ito ay matalas. Ang dulo ay maitim. Malinaw na ito ay may lason. Hindi ako nagkulang sa pagtrato sa iyo ng mabuti. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo? May tao sa likod ng puno. Mga tanod, dalhin ninyo siya palayo. Masusunod, mahal na Reyna, nagkamali ako. Mahal na Reyna, nagkamali ako. Mahal na Reyna, lakad. Patawarin ninyo ako, mahal na Reyna, nagkamali ako. Mahal na Reyna, napakabilis ng iyong reaksyon ngayong araw. May karangalan ka sa pagprotekta sa akin. Tungkulin ko po ito, mahal na Reyna. Salamat sa katalinuhan ni Binibining Wen. Kaya hindi sila nagtagumpay. Bata, ano ang iyong pangalan? Sumasagot sa inang Reyna. Ang hamak na si Wen Yanning. Sinadya ko pong matumba. Nanginginig sa takot ang hamak na ito. Napansin ko ang kakaibang kilos ng matandang katulong. May nakatagong kakaibang bagay sa kanyang manggas. At hindi matatag ang kanyang paglakad. Dahil sa pagmamadali, naisip ko na gumawa ng kaunting gulo. Naging padalos-dalos ang aking kilos. At naabala ang inyong kamahalan. Patawarin ninyo ako, inang Reyna. Matapang at mapagmatsyag. Hindi na tinag sa panganib. Ang mas kahanga-hanga pa rito ay ang iyong katalinuhan at katapatan. Mahal na Reyna, tama ang iyong sinabi. Napakatalino. Hindi ba dapat siyang bigyan ng gantimpala? Hindi ba dapat siyang bigyan ng gantimpala? Ikaw na bata ka. Jane Ning, may talino at tapang. Kahanga-hanga. Kahanga-hangang katapatan. Nagtagumpay sa pagliligtas sa mahal na Reyna sa hardin ng palasyo. Labis kong hinahangaan ang kanyang pagkatao. Kaya naman ituturing ko siyang aking anak na babae. Ipagkakaloob ko sa kanya ang titulong Yuanzhao. Itatalaga siya bilang isang Xiansu. Ayos ba ito sa iyo? Yan Ning, bakit hindi ka pa magpasalamat sa iyong lola sa emperador? Salamat po sa dakilang biyaya ng mahal na Reyna. Hindi bibigyan ng hamak na ito ang inaasahan ng mahal na Reyna. Tumayo ka na, tumayo ka na. Wen Yanning, bakit parang pakiramdam ko? Lagi mong alam ang mangyayari bago pa ito maganap. Natural na alam ko iyon. Kung ayaw mong sabihin, hayaan na lang. Ganyan mo ba talaga kagusto ang aklat na ito? Kanina mo pa iyan tinitingnan. Siyempre gusto ko ito. Kung tutuusin, ako ay anak na babae na ngayon ng mahal na Reyna. Kaya naman. Sa susunod na makita mo ako, mahal na prinsipe. Hindi ba dapat ay tawagin mo ako ng Tia? Wen Yanning, naghahanap ka ba ng gulo? Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Ano ang palagay mo sa taong nasa likod nito? Ano ang palagay mo sa taong nasa likod nito? Magkakaugnay ang lahat ng pangyayari. May ibang layunin ang taong ito. Ang makapagpasok ng espiya sa loob ng palasyo. At ang malaman ang bawat kilos natin at ng mahal na Reyna. Ay nangangailangan ng taong may malalim na kaalaman. Iilan lamang ang may kakayahan nito. Pei Zhang. Baixuan Wen. Mga walang silbi. Lahat kayo ay walang silbi. Hindi lang nabigo ang pagtatangka sa buhay. Binigyan pa ninyo si Pei ng pagkakataong maging bayani. At sino naman ang babaeng Wen Yanning na iyon? Hindi ko rin inaasahan, mahal na prinsipe. Ang babaeng iyon ay napakatalas ng isip. Nagawa pa niyang mabisto si Bezu. Hindi ba't sinabi mo sa akin na sigurado na ang lahat? Ngayon, ano na? Hindi lang ligtas si Pei Yan. Naging siyanso pa ang babaeng si Wen Yanning. Lahat ng pagod natin ay napunta lang sa wala. Huminahon kayo, mahal na prinsipe. Tapos na ang nangyari. Wala nang saysay ang magsisihan. Walang saysay. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat gawin. Magiging maingat na si Pei Yan sa hinaharap. Mahirap na siyang galawin muli. Ang tanging paraan ngayon ay ang pansamantalang magtago. Mga walang silbing tao. Narito na ang Xian Yuanzhao. Kumilos kayo, kumilos kayo. Bilisan ninyo ang inyong kilos.
Puno na ba ang kahon na ito? Ilagay mo ito rito. Puno na ba ang bodega? Kung hindi pa, dagdagan ninyo pa. Mas marangya pa ito kaysa sa isang prinsesa. Hindi mo ba alam? Ang mahal na prinsipe ng Chu. Halos ubusin na ang laman ng sarili niyang bodega. Ibinigay lahat sa Xianzhu na ito. Napakabukas palad ng prinsipe. Narito na ang Xianzhu. Maligayang pagbabalik sa mansyon, Xianzhu. Tuloy po kayo, mahal na Xianzhu. Lalong gumaganda si Ruer. Bukas ang seremonya ng kasal. Tiyak na matutuwa ang prinsipe ng Wei. Narinig mo ba? Ang prinsipe ng Chu ay nagpadala ng mga regalo kay Xianzhu Yuanzhao. Puno ang buong bodega ng mga regalo. Sinasabi pa nila na ang Xianzhu ay kamukhang-kamukha ng ating panganay na dalaga. Sino ang nagsitsismisan dyan? Lumapit kayo rito. Patawarin ninyo kami, madam. Patawarin ninyo kami. Patawarin ninyo kami, madam. Sino ba ang Xianzhu Yuanzhao na ito? Bakit hindi ko siya kilala? Itong mga nakaraang araw, iniligtas ni Xianzhu Yuanzhao ang mahal na reyna. Inampon ng mahal na reyna bilang anak na babae. Ngunit isa lamang siyang ampon na walang pinagmulan. Dahil lamang sa swerte. Ang ating Ruer ay ang tunay na prinsesa ng Wei. Ano ang sinabi mo tungkol sa Xianzhu at sa panganay na dalaga? Ano ang nangyari sa kanilang hitsura? Halos magkamukha sila. Magkamukhang magkamukha. Ano ang ibig mong sabihin na magkamukha? Ikalawang dalaga, maawa po kayo. Mahal na prinsipe, nakarating na rin ang inyong mga gamit. Nasa lahat na rito. Yan. Ang mga gamit sa labas kanina. Maiintindihan ko pa sana. Ngunit maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Bakit pati ang iyong mga gamit sa pagtulog at kasuotan? At mga kagamitan sa paglilinis ay dinala mo rin? Napakapagod kayang magpabalik-balik araw-araw. Hindi ba? Ang laki-laki ng iyong mansyon. Napakarami mong silid panauhin. Siguradong hindi ka mawawalan kung patutuluyin mo ako. Hindi ba? Maaari kitang bayaran para sa aking pagkain. Isipin mo na lang, kapag ako ay nanirahan dito, sigurado na ang iyong kaligtasan. Mayroon akong sariling seguridad. Kung may mga hasmang mang-api sa iyo sa hinaharap, hindi ba dapat ay mag-isip-isip muna sila? Xianzhu. Xianzhu. Nagkakagulo na sa mansyon ng pamilya Bai. Alam niyo ba? Ano ang nangyari? Ang prinsipe ng Chu ay nagpadala ng regalo sa inyo ngayong araw. Napakalaki ng pagtatanghal. Naagaw ang atensyon sa nakatakdang pakikipagtipan ni Bai Qingru bukas. Nang mabalitaan ito ni Bai Qingru, halos himatayin siya sa galit. Yan. Maaari ko bang hiramin ang iyong pangalan? Gamitin. Paano gagamitin? Nabalitaan niyo ba? Ang bagong hirang na si Yuan Zhao Xianzu. Kahapon sa palasyo ng mahal na reyna, ang kanyang pagtugtog ng koto ay hindi malimutan. Maging ang mahal na emperador ay pinuri siya. Hindi lamang iyon. Ang mahal na reyna, itinuturing siyang parang sariling mata sa pagmamahal. Lahat ng magagandang bagay ay ipinapadala sa mansyon ng Xianzu. Ang prinsipe ng Chu ay lalo pa siyang pinapahalagahan. Ngunit ang aking kapatid na naglilingkod sa palasyo ay nagsabing ang mukha ni Yuan Zhao Xianzu ay kamukhang-kamukha ng panganay na dalaga noon. Halos 70% ang pagkakahawig. Yuan Zhao. Bakit kahit saan ay Yuan Zhao na lang? Wen Yaning, sino ka ba talaga? Ruer. Ina. Ngayong araw ay ang pakikipagtipan ng aking anak na si King Ru. Sa prinsipe ng Wei. Salamat sa inyong pagdalo at pagbati. Ang kapatid na si King Ru ay pinagpala. Tiyak na magiging masagana ang kanyang hinaharap. Maligayang bati, Ginang Liu. Ang dalagang bai at ang prinsipe ng Wei. Tunay na magkapareha mula sa langit. Maligayang bati sa inyong dalawa. Tama. Maligayang bati. Maligayang bati. Yuan Zhao Xianzu. Narito na ang prinsipe ng Chu.
Pagpupugay sa prinsipe ng Chu. Pagpupugay sa Yuan Shaox Yansu. Hindi namin alam na darating ang mga marangal na panauhin. Patawad sa hindi namin pagsalubong. Huwag na kayong mag-abala. Nabalitaan ko na ang aking ikalawang kapatid ay muling nagpakasal at nakipagtipan. Kaya dinala ko si Yuan Shaox Yansu upang bumati. Matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan, Xiansu. Ngayong araw ay nakita ko na rin. Isang malaking karangalan para kay King Ru. Bakit nakatakip ang inyong mukha, Xiansu? Maaari kayang. Hindi kami karapat-dapat na makita ang inyong tunay na mukha. Masyado kang nagsasalita, ikalawang dalagabay. Nakaramdam lamang ako ng kaunting sipon kamakailan. At pinayuhan ako ng manggagamot na huwag ma-expose sa hangin. Ang boses ng Xiansu. Tila pamilyar ang tinig na iyan. Marahil ay tinig ito ng aking nasasakupan. Walang anuman nakatangi-tangi. Baka nagkamali lamang ang mahal na prinsipe. Ang aking ikalawang kapatid. Puno ng mga dilag ang kanyang tahanan. Kaya marahil ay pamilyar sa kanya ang bawat tinig. Kayong dalawa ay pagod sa mahabang paglalakbay. Maupo muna kayo. Dapat ko talagang tanggalin ang iyong belo. Upang makita kung anong uri ka ng nilalang. Humayo ka. Tanggalin mo ang belo ng babaeng iyan. Magbuhos ka ng alak o bumangga ka sa kanya, kahit ano. Nais ko lamang makita kung anong uri siya ng babae. Bini-bini. Siya ay isang marangal na lady. At, narito rin ang mahal na prinsipe ng Chu. Ano ang iyong kinatatakutan? Ako ang mananagot kung may mangyari. Humayo ka na. Bilisan mo. Ngunit, humayo ka na. Kumagat na ang pain. Naintindihan ko. Tayo na. Tingnan natin sa dako roon. Sige, mag-ingat kayo. Tayo na. Aking mahal na kapatid. Ako ay nagbalik na. Maging maingat kayong lahat. Ina. Siya iyon. Siya ang babaeng si Baing Chu. Nagbalik na siya. Sigurado ka ba? Siyempre, sigurado ako. Kahit maging abo pa siya, makikilala ko pa rin siya. Inamin pa nga niya ito mismo. Siguradong nagbalik siya upang maghiganti. Sigurado. Hindi maaari. Hindi ba siya namatay sa malaking sunog sa Sunsai? Wen Yaning. Ang ina ni Baing Chu ay may apelidong Wen. Nagbalik na siya, ina. Totoo ngang nagbalik siya. Hindi maaari. Dapat ko siyang isumbong sa mahal na Emperatrice Dowager. Hindi siya isang tunay na lady. King Ru. Hindi sapat na magkamukha lamang sila. Kailangan natin ng ebidensya. Maghahanap ako. Tiyak na makakahanap ako. Bai Yingchu. Kahit ano pa ang maging katayuan mo, sisiguraduhin kong mamatay ka. Bini-bini, ano ang iyong hinahanap? Nawawala ang jade na ibinigay sa akin ng aking ina. You think maghanap ka agad? Iyon ang huling alaala ng aking ina. Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba. Huwag kang mag-alala, bini-bini. Saan ka ba nagpunta kanina? Doon sa dako roon. Tayo na. Yuan Zhao. Ang ibinigay na pugad ng ibon noong isang araw. Nasiyahan ka ba sa lasa nito? Salamat sa iyong pagmamalasakit, mahal na Emperatrice Dowager. Napakasarap nito. Ang lady na si Yuan Zhao na ito ay tunay na. Gaya ng mga naririnig sa labas. Napakalaki ng pagkakahawig niya kay Ba Yingchu. Nais kong isumbong ang lady na si Yuan Zhao. Panlilin lang sa trono. Pagsisinungaling sa harapan ng hari. Paglilin lang sa buong mundo. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Mahal na Emperatrice Dowager, humihingi ako ng katarungan. Ang babaeng ito, hindi siya ang ulilang anak ng pamilyang Wen. Siya ay ang itinaboy na asawa ng prinsipe ng Wei na si Bai Yingchu. Ang aking sariling kapatid. Kawalang galang. Puro kasinungalingan. May ebidensya ako, mahal na Emperatrice Dowager. Noong nakaraang panahon, ang lady na si Yuan Zhao ay nawala ng isang pirasong jade. Nagkataong napulot ito ng matandang si Zhang. Natagalinis sa aking mansyon. Ito lamang, ang ganitong uri ng gamit, ay hindi ba madaling makagawa ng isang basket nito? Itanong ninyo sa mga matatanda sa tahanan at malalaman ninyo. Ang jade na palawit na ito, ay tunay na pag-aari ni Bai Yingchu. Mahal na Emperatrice, ang babaeng ito ay nakipagtalik sa ibang lalaki noong gabi ng kanyang kasal. Isang maruming babae,
Ngayon ay nagpapanggap pa siya at nililinlang ang mahal na emperatris. Dapat siyang parusahan ng kamatayan. Iharap ang matandang si Zhang. Ako po. Ako ang nakapulot ng jade na palawit. Nang mawala ng Xianzhu ang kanyang jade, hanap siya ng hanap sa buong looban. Yuan Zhao, ano ang iyong maipapaliwanag? Mahal na emperatris, nawa ay inyong suriin. Narinig na ng inyong lingkod, na ako ay hawig sa panganay na anak ng pamilyang Bai. Ngunit ang inyong lingkod ay mayroong likas na marka sa kanang bahagi ng aking bato. Noong pumasok ang panganay na binibining Bai sa mansyon ng prinsipe, tila may talaan ang mga matrona tungkol sa pagsusuri ng kanyang katawan. Sige, gawin ninyo. Mahal na emperatris, ang kanang batok ng Xianzhu ay tunay na may markang hugis singsing. Ang prinsesa ng Wei ay walang anumang marka sa kanyang bato. Hindi maaari. Siguradong gumamit ka ng masamang mahika. Ikaw naman, mayroon ka pa bang nais sabihin? Mahal na emperatris, patawad po. Ang ikalawang binibining Bai po, binigyan niya ako ng 500 pila upang magsinungaling sa aking testimonya. Hindi po totoo yan. Mahal na emperatris, ako ay biktima ng maling paratang. Xianzhu, matapos mapulot ng matandang si Zhang ang jade, ay agad niya itong ibinigay. Sa ating ikalawang binibining Bai, binigyan siya ng ikalawang binibining Bai ng 500 pila. Kaya ang matandang si Zhang ay pumayag na magbigay ng huwad na testimonya sa kapistahan. Magkakatulad na jade, mga apelyido ng pamilya, ay matatagpuan sa kahit anong tindahan sa kalsada. Walang bahid ng pagkakamali. Handa na ang lahat. Si Viking Ru ay nagbalak laban sa Xianzhu at nilinlang ang trono. Hampasin siya ng baston, bilang aral sa lahat. Hindi, siya talaga si Bai Yingchu. Mahal na emperatris, siya ay. Bai Yingchu, mamatay ka sana sa sama ng loob. Masamang pananalita. Sampalin siya. Sampalin siya ng 20 beses. Nabalitaan mo ba? Nagbigay na naman ang emperatris ng isang sisidlan ng perlas sa Xianzhu. Ang prinsip ng Chu ay personal na nanghuli ng puting soro para gawing kwelyo ng Xianzhu. Aking mahal na kapatid, nandito na ako. Ngunit ang prinsip ng Chu ay labis din siyang minamahal. Masamang pananalita. Sampalin siya ng 20 beses. Ruer, bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili? Ang batang ito, hindi ko matanggap. Si Beiying Chu iyon. Siya iyon, ang babaeng iyon. Bakit siya? Ako ay nakakulong dito. Parang daga sa kanal. Habang siya ay namumuhay ng marangya, ako ang tunay na anak ng pamilyang Bai. Ako ang dapat na prinsesa ng Wei. Ngunit ano ang nangyari? Siya ang naging Xianzhu. Pinoprotektahan siya ni Peiyan. Sinasamba siya ng buong kabisera. Samantalang ako, hindi man lang makalabas ng bahay, ina. Ruer, ang lahat ng paghihirap na idinulot sa iyo ng babaeng iyon, ay babawin ko para sa iyo. Sisiguraduhin kong mawawasak ang kanyang dangal. Gagawin kong mas miserable ang buhay niya kaysa sa akin. Sa loob ng 6 na araw na ito, 3 beses bawat araw, ay nagpapadala ako ng tao sa ilalim ng dahilan ng paghahatid ng gamit o paglilinis ng silid upang ibalita ang mga nangyayari sa akin sa loob ng mansyon ng ikalawang binibini ng pamilya Bai. Nang banggitin ngayong araw na ang prinsipe ay naghanap ng sinaunang guki na Jaya Owe para sa akin, ay bigla na lamang siyang nagsuka ng dugo sa galit. Yan Ning, napakasakit ng iyong paraan ng paghihiganti. Kailan mo kaya hahayaan ang aking ikalawang kapatid na malasahan din ang ganitong pait? Binibini, sa tingin ko ay mawawala na sa sarili ang ikalawang binibini ng pamilya Bai. Hindi siya mababaliw. Ang inggit ang pinakamabisang pampagising ng diwa. Tingnan mo ang iyong Panginoon. Kahit kailan ay hindi ko na naising kalabanin siya. Nakakatakot siya. Binibini. Nagpadala ng regalo ang concubine Liu mula sa pamilya Bai. Sabi ay bilang paghingi ng tawad para sa ikalawang binibini. Ano ang ipinadala nila? Ni hindi man lang sila gumastos ng kahit kaunti. Napakakuripot. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Kunin mo ang karayom na pilak. Tubig. Masusunod. Binibini.
Nagiging itim kapag nadikita ng tubig, at naglalabas ng kakaibang amoy. Ano ito? Zuyan powder. Bini-bini. Ito ang bagong damit na ipinadala nila. Ang tela pa lamang ay napakaganda na. Kung isusuot ninyo ito ngayong araw, sa piging ng paglipat ng mansyon ng Binibini, tiyak na kayo ang pinakamaganda sa lahat. Wen Yanning, tingnan mo kung paano kita tatapakan. Handa na ang lahat. Huwag kayong mahiya. Masusunod. Ang mansyon ng Binibini ay tunay ngang kahanga-hanga. Tunay ngang hindi matatawaran. Bagay na bagay sa karikta ng Binibini. Napakadangal at walang katulad. Tunay nga. Dumating na ang ikalawang Binibini ng Pamilya Bai. Ano ito? Ito ang telang Yongxia na 10 piraso lamang ang nalilikha sa isang taon. Tingnan ang kintab nito. Tunay ngang kakaiba. Kaya pala, ngayon lang ako nakakita nito. Napakahalaga nito. Napakapambihira nito. Tunay nga. Binibini. Prinsip. Bai Yingchu. Ang lahat ng nasa iyo ay dapat na akin. Kakatapos mo lang maparusahan noong nakaraan. Ngayon ay nakasuot ka na naman ng napakagarang damit at nagpapakita. Naiinggit ka ba? Ikaw. Maupo na ang lahat. Huwag kayong mahiya. Bai Qingru, ano ang nasa lig mo? Anong nangyayari? Anong amoy iyon? Napakabaho. Naamoy ko rin. Napakabaho. Tingnan mo. Bakit siya? Anong nangyari sa kanya? Ang mukha ko. Ang mukha ko. Bakit naging ganito? Diyos ko, ang amoy ay parang nabubulok na laman. Zuyan powder. Ang laso na nagre-react kapag nadikita ng pawis, na nagdudulot ng pantal sa buong katawan, at may napakabahong amoy. Ang bagay na ito, ay nararapat lamang na ibalik sa tunay na may-ari. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Bai Yingchu. Bai Yingchu. Bai Yingchu. Alam kong ikaw ito. Sana ay mamatay ka ng masama. Ilabas ninyo siya. Ibalik siya sa mansyon ng Pamilya Bai. Bai Yingchu. Bitawan mo ako. Bai Yingchu, sumpain ka nawa ng langit. Bitawan mo ako. Wasak na ang lahat. Nakita na ito ng buong kabisera. Hindi na ako makakalabas pa. Hindi na ako makakalabas pa. Ginang. Mag-ingat ka. Ruer. Bakit ka naging ganito? Hindi ito ang ipinadala ko sa mansyon ng Xiansu. Ang telang iyon. Bakit mo ito suot? Ano? Inihanda ko ito para kay Wen Yaning. Nais kitang ipaghiganti. Bakit mo ito suot? Ipaghiganti mo ako. Kung gayon, bakit hindi mo na lang siya patayin? Hindi ka maaaring maging pangunahing asawa. Bakit mo pa ako isinilang? Dahil sa iyo, kaya hindi ako naging tunay na anak. Dahil sa iyo, kaya ako naging ganito. Galit ako sa iyo, galit ako sa iyo. Puot na puot ako sa iyo. Dahil sa pangyayaring ito, si Bai Qingru, wasak na ang kanyang ganda at dangal. Tila nawawala na siya sa katinuan. Ang babaeng si Liu, araw-araw ay lumuluha na lamang. Anihan niya ito ng sariling kasamaan. Nakamit niya ang nararapat sa kanya, dahil nais nilang sirain ang aking dangal. Dapat silang maghanda sa kahihinatnan. May ipapakita ako sa iyong lugar. Saan? Ito ay lihim na basehan. Basehan. Sa tuwing nakadarama ako ng lungkot, o kaya naman ay galit, dito ako pumupunta.
Ang mga ito, ikaw ba ang nag-ukit nito? Tingnan mo ito. Inukit ko ito nang malaman kong ako ay isang prinsipe. Ngunit wala pa ring magawa. Sa lahat ng mga kawalang katarungan, maraming sulok sa mundo na hindi ko abot. Nadarama ko ang aking kawalan ng lakas. Kaya, sumuko na lamang ako sa tadhana. 3 araw akong nag-ukit ng kahoy. At doon ko napagtanto. Ano ang napagtanto mo? Ang mamahala sa isa ay sapat na. Ang pumigil sa isa ay sapat na. Ang magparusa sa isa ay sapat na. Subukan mo. Ang bawat pag-ukit ay labasan ng aking damdamin. Nang marinig ko ang balita tungkol sa kanila, hindi ako nakaramdam ng gaan. Puot na puot ako. Galit ako kung bakit nila ginawa ang mga bagay na iyon. Galit ako dahil unti-unti nila akong itinulak sa ganitong kalagayan. Galit ako dahil hindi na ako makakabalik sa dati. Alam ko, hindi ko na ito mapapatawad kailanman. Hindi ko na ito malilimutan kailanman. Ang sakit na idinulot nila sa akin, hindi mo kailangang magpatawad. At hindi mo kailangang kalimutan. Pei-yan. Sa tingin mo ba? Sa kanila noon, may pagkakaiba pa ba ako? Hindi. Iba ka sa kanila. Tanging ang mga taong may mabuting puso lamang. Kapag nananakit ng kapwa, ang nakadarama ng pag-aalinlangan, ang nakadarama ng paghihirap. Kung nais mong umiyak, umiyak ka ng lubos. Kaso ng Sunuzay. Ministro ng Obra, Ministro ng Kita, at Ministro ng Digmaan. Lahat sila ay may kinalaman sa kaso. Lahat sila ay may kinalaman sa kaso bilang. Itong mga nakaraang araw, bumaba ng malaki ang ugnayan ng mansyon ni Prinsipe Wei at ng mansyon ni Bai. Sina Pei Zhang at Bai Xuanwen ay kapwa nagkamuhi sa isa't isa. Sila ay mahigpit na magkakaugnay. Hindi dahil sa iba kundi dahil sa Sunuzay at sa kasunduan sa kasal. Sa ngayon, para sa kanila ang Sunuzay ay isang mainit na kamote. Hindi matanggap, hindi rin maitapon. Nais nilang ipasa ang sisi sa isa't isa. Natatakot na baka sa kanila mismo mapunta ang lahat. Ang kanilang alyansa ay madaling maputol. Mas mabuting simulan sa kasunduan sa kasal. Kapag naputol ang kasunduan, sila ay maghihiwalay na ng tuluyan. Yan, Ning. Itong mga araw na ito, sa pagharap mo sa kanila, tiyak na napagod ka na. Hayaan mong ako na ang bahala kay Pei Zhang. Ikaw, anong pakana na naman ang nasa isip mo? Hulaan mo. Pagkalipas ng ilang araw, magtakip ka ng mukha. Ang natitira ay ipaubaya mo na sa akin. Ang pamilyang Bai ay wala ng silbi. Si Bai Qingru ay sira na ang reputasyon. Nagpadala ng liham ang mansyon ng County Princess Yuan Zhao. Ano kaya ang layunin nito? Para sa mahal na Prinsipe Wei. Matagal na akong humahanga sa mahal na prinsipe. Ang prinsipe ng Chu ay patuloy na nanggugulo. Hindi ko na matiis ang kanyang pangulit. Sa tuwing naiisip ko ang mahal na prinsipe, hindi mapalagay ang aking kalooban. Kung ang mahal na prinsipe ay may damdamin para sa akin, mangyaring pumunta sa aking mansyon bukas ng gabi sa oras ng Cheng. Ang taong hindi makuha-kuha ni Peiyan, ay siya namang humahanga sa akin. Kung makukuha ko ang kanyang tulong. Sa panig ng Emperatrice Dowager, tunay na isang pagkakataong galing sa langit. Tuloy po kayo, mahal na Prinsipe Wei. Nasaan ang County Princess?
Ito ay, mahal na prinsipe. Ang aming county princess ay nakaramdam ng bahagyang sipon. Natatakot siyang mahawa ang mahal na prinsipe. Maupo muna kayo at magpahinga habang naghihintay. Dahil ang county princess ay may karamdaman, hindi ko na dapat kayo abalahin. Subalit ang nakasaad sa liham ay nagdulot ng ligalig sa aking puso. Wala na talaga akong ibang malapitan. Ang prinsipe ng Chu ay araw-araw na nanggugulo. Sa kabisera na ito, ang tanging mapagkakatiwalaan ko ay kayo, mahal na prinsipe. Huwag kang mag-alala, Yanning. Hanggat narito ako, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Kung ako ay mapapansin ng mahal na prinsipe, handa akong tumulong sa inyong dakilang layunin. Ikaw, tunay mo ba akong tutulungan? Basta't bawiin ninyo ang kasunduan sa kasal. At pakasalan ako. Buong lakas kitang tutulungan. Ang Bai King Ru na ito ay sira na ang mukha ngayon at kasuklam-suklam na. Ang Sunuzai ay nawasak na rin. Wala nang silbi ang pamilyang Bai. Mas mabuting itakwil na sila. Mabuti, dahil sa iyong sinabi. Ano na lamang ang halaga ni Bai King Ru? Bukas na bukas din ay babawiin ko ang kasunduan. Tunay ba ang inyong sinabi, mahal na prinsipe? Siyempre, totoo ito. Pagkatapos bawiin ang kasunduan, ihilingin ko sa ama na magtakda ng kasal. At nang maipagmalaki kitang dalhin sa aking mansyon, hindi ko sasayangin ang iyong pagmamahal. Mahal na prinsipe, ang pangako ng isang Ginoo ay higit pa sa ginto. Yanning, hintayin mo ang magandang balita ko. Magpahinga ka ng mabuti. Magkikita tayo muli kapag nagtagumpay na. Magaling ba ako? Salamat sa inyong pagod, mahal na prinsipe. Dahil sa ugali ni Peishang. Tiyak na. Sa lalong madaling panahon, bukas ay may mapapanood tayong magandang palabas. Hindi pa luto. Ibaba mo iyan. Dumating na ang balita tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ikwento mo, paano? Sinasabing ang prinsipe ng Wei, hawak ang kasulatan ng pagpapawalang bisa. Mayabang at mataas ang noo. Ang mga nakakaalam ay akalain na siya ay magpapawalang bisa ng kasal. Ang mga hindi nakakaalam ay akalain na siya ay magpuputong ng korona. Nagkukwentuhan ba kayong dalawa? Pakinggan niyo muna ang aming sasabihin. Sige, magpatuloy ka. Ang prinsipe ng Wei, sa loob ng silid aklatan ni Ginoong Bai, inihagis ang kasulatan sa mesa. At nagsabing, Ginoong Bai, pirmahan mo na ito. Ang nasa harap niya ay hindi man lang nag-angat ng tingin. Humigop ng tsaa. Pagkalipas ng sandali ay dahan-dahang nagsalita. Mahal na prinsipe, napakainit ng iyong ulo ngayong araw. Hindi alam ng prinsipe ng Wei kung anong magandang kapalaran ang iniisip niya. Tumayo ng tuwid at nagsabi, huwag nang magpaligoy-ligoy. Desidido na ang mahal na prinsipe. Sa sandaling iyon, natauhan si Ginoong Bai. Naintindihan na ng matanda. Ang prinsipe ay may bagong iniibig. Kinuha ang panulat at mabilis na pumirma. Tapos na, ang prinsipe ng Wei, kinuha ang kasulatan at agad na tumalikod para umalis. Napakabilis ng kanyang paglakad. Tila may humahabol sa kanya sa likuran. Kumusta naman si Bai King Ru? Ang ikalawang binibini ng pamilyang Bai. Sinasabing hawak ang kasulatan ng pagpapawalang bisa. Hindi umiiyak at hindi nagwawala. Nakaharap lang sa salamin na tanso. At tumatawa ng mag-isa. Tama, ganyan na ganyan. Nang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, nagsitaasan ang aking mga balahibo. Ngunit kung iisipin, sa pagmamadali ng prinsipe ng Wei, hindi aabot ng kalahating araw. Tiyak na darating siya rito. Ipagbigay alam sa Xianxu. Sabihin na ang prinsipe ng Wei na si Peishang ay dumating ayon sa usapan. Hindi ba narito na siya? Pei Yan, bakit ka narito? Huwag mo nang gambalain si Yanning. Mahal na prinsipe ng Wei, hindi tayo magkakilala ng lubos. Huwag mo na akong tawagin Yanning. Ikaw ang boses mong iyan. Yanning, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba kagabi lang ay sinabi mo sa akin na ako lang ang nasa puso mo at pinapawalang bisa mo ang kasal? Sinabi mo pa na, mahal na prinsipe.
Ang pangako ng isang marangal ay higit pa sa ginto. Ang pangako ng isang marangal ay higit pa sa ginto. Ngayong napawalang bisa na ang kasal, ay marangal mo akong pakakasalan. Bakit ka bumaling sa Xianzhi? Ako ito. Ako ito. Mahal na prinsipe. Ikaw pala. Kailan mo balak na pakasalan ako? Kayo. Nagkaisa kayong lahat upang linlangin ako. Tama. Ikaw ang aming pakay. Pei Yan. Wen Yaning, kayong dalawa. Ikalawang kapatid. Kung hindi dahil sa iyong kasakiman at sa pagtatangkang gamitin siya, paano ka malilinlang ng aming pakana? Maghintay kayo, mahal na prinsipe. Ang kahihiyang ito ngayong araw ay tatandaan ko habang buhay. Mag-ingat sa paglakad, mahal na prinsipe. Liu, naitatala mo ba ang kanyang naging reaksyon? Naitatala ko na. Naitatala ko na. Gawin mo itong isang kwento. Ipadala mo sa mga bahay sa upang iparinig sa madla. Pei Yan. Wen Yaning. Kayong mga has na lokohin ang aming kamahalan. Isang malaking kahihiyan ito. Sumusumpa ang aming kamahalan. Ang put sa araw na ito. Tiyak na pagbabayaran ninyo ng 100 beses. Si Baix Wanwen ay maingat na tao. Sa listahan ng mga pangalan sa Sunuzhay, pawang mga alias lamang. Ang mga ebidensyang direktang tumuturo sa kanya ay masyadong kakaunti. Isang matandang tuso. Napakagaling magtago. Kailangan nating mahanap ang kanyang mga talaan ng account. Hindi ko alam kung saan niya itinago. Ilang beses ko nang hinalughog ngunit wala. Maaari nating lapitan si Ginang Liu. Sa loob ng maraming taon siya ang namamahala sa mansyon ni Bai. Siya ang higit na nakakaalam. Maaari nating hayaan silang mag-away-away na parang mga aso. Paano mo nasabi? Kung malaman ni Ginang Liu na ang lalaking katabi niya sa pagtulog, ay tunay na nais siyang patayin. Sabihin mo, matatakot kaya siya? Magiging kawili-wili iyon. Panginoon, maghasik muna ng chismis. Hayaan ang mga bulong-bulungan na kumalat sa buong bayan. Panginoon, sa mga bahay sa ay kinakanta na ang mga bagong kwento. Sinasabing ang may bahay ay hindi namatay dahil sa sakit noon. Sinasabing kayo noon, upang pagtakpan ang isang nakapangingilabot na lihim, ay pinatay ang sariling asawa. Ang mga binhi ng pagdududa ay itanim na. Si Viking Lu ay sira na ang dangal. Wala kang anak na lalaki. Para kay Baix Wanwen. Gaano pa kaya ang halaga mo? Gawin nating mas malaki. Ang usaping ito, mas mabuti. Sa mga bahay sa at alak, sa mga mataong lugar, ang hindi naubos ay ang mga chismis. Noon ay kaya niyang ipapatay si Ginang Wen. Kung kailangan niya ng sisisihin gayon, sino sa tingin mo ang pipiliin niya? Panginoon, hindi niya gagawin iyon. Kung gayon, nitong mga nakaraang araw, inalala ba niya ang kalagayan ninyong mag-ina? Nagtanong man lang ba siya kahit minsan? Iyon ay, dahil ang Panginoon ay, siya ay may ginagawa. Mabuti kung gayon. Dahil dito, aanyayahan ko ang ginang na manood ng isang magandang palabas, ano sa tingin mo? Mga walang katuturang salita. Ito ay lubhang katawa-tawa. Sino ang nagpakalat nito? Sinasabing, nagmula ito sa panig ng prinsipe ng Chu. Napakadetalyado ng mga sinasabi. Sinasabi pa nilang may ebidensya laban sa iyo sa pagpatay sa iyong asawa. Mahal na opisyal, hindi maganda ang usaping ito para sa inyo. Nasaan ang prinsipe ng Chu? Araw-araw ay kasama niya ang prinsesa ng Yuanzhao. Ihanda ang karwahe. Punta tayo sa mansyon ng prinsipe. Masusunod. Prinsesa, kamahalan, naparito na ang lalaking si Baix Wanwen. Isang pagong ang pumasok sa mansyon. Huli sa bitag. Mahal na prinsipe ng Chu, Lady Yuanzhao. Ano ang sadya ni Lord Bai sa pagdalaw ngayong araw? Mayroon ka bang kailangan? Hindi ko na ililihim pa. Ang inyong lingkod ay naparito ngayong araw upang makipag-usap sa prinsipe ng Chu tungkol sa isang mahalagang bagay. Hinahanap ako. Kung gayon ay maaari ka nang umalis. Wala akong pakikipagkapwa sa taong pumatay ng sariling asawa. Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ko po matatanggap ang gayong kabigat na paratang. Ang bagay na ito ay isang kahihiyan sa aming tahanan. Hindi ko sana nais na banggitin pa ito. Ngunit mayroon talagang nakatabong katotohanan sa likod nito. Hindi ko alam kung bakit ito naging ganito ang usap-usapan. Iyon. Anong lihim na iyon? Nakakahiyamang aminin. Iyon ay gawa ng aking babae.
Sinalungat ang langit. Iyon ay gawa ng aking babae. Sinalungat ang langit. Habang wala ako sa mansyon, ipinadala niya ang aking asawa sa Sunudzay. At nilinlang pa ako. Kung gayon, ayon sa sinabi ng Panginoon. Kung gayon, ayon sa bagong salita ng Panginoon. Kung gayon, ayon sa pagkapanalo ng Panginoon. Kung gayon, ayon sa sinabi ng Panginoon. Ay gawa lamang ng babaeng iyon. Eksakto. Ang masamang babaeng iyon ay may masamang hangarin. Pagtatangkang pumatay sa pangunahing asawa, dapat siyang parusahan ng kamatayan. Pag uwi ko ay tatapusin ko na siya. Kung gayon, napakalaki pala ng pagkakamali ko kay Ginoong Bai. Tama. Hindi ko alam kung paano mo balak harapin si Ginang Liu. Kung may magtanong man, maaari ko ring ipaliwanag para sa Panginoon. Siyempre, namatay siya dahil sa malalang sakit. Si Ginang Liu ay matagal nang sumama sa iyo. Nagbigay sa iyo ng mga anak. Wala ka bang kahit katiting na panghihinayang? Ang bagay na ito ay bunga ng kanyang pagkakamali. Hindi niya maaaring sisihin ang iba. Baik Xuanwen. Paano? Paano ka napunta rito? Ikaw na walang utang na loob. Ikaw na matandang buktot. Dati, ikaw ang nagsabi nito, hindi ba? Hindi dapat manatili si Ginang Wen. Ginagawa ko lang ang iniutos mo. Ngayon, pagkatapos mong makuha ang gusto mo, itinatanggi mo na ang lahat. Ikaw na masamang babae. Tumigil ka. Ginoong Bai. Bitawan mo. Kung may hindi pagkakaunawaan, ayusin na lamang ito. Huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng babaeng ito. Ikaw ang masamang babae. Kahit mamatay ako, isasama kita. Nabaliw na. Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga maruming ginawa mo. Ang Sunudzay na iyon ay pagmamay-ari niya. Korupsyon at suhol. Nakasulat ng malinaw sa mga libro ng account. Sa maliit mong sweldo, sa maliit mong kinikita, ano ang maipapakain mo? Wala kang mapapala. Nabaliw na, talagang nabaliw na. Walang katuturan. Ikaw ang nagsasabi na walang katuturan. Matandang buktot. Talagang baliw. Nangangahas ka. Ikaw na matandang buktot. Ako nga. Marami akong ginawang mga gawaing hindi dapat makita. Hindi ako magdadahilan. Ngunit ayaw ko ring mamatay. Mahal na prinsesa, ang mga libro ng account sa mga nakaraang taon. Alam ko kung saan niya itinago ang mga iyon. Nangangahas ka. Talagang naniniwala ka sa kanilang mga salita. Asawa ko. Tayo ay magkakampi. Huwag mong isiping hindi ko narinig. Gusto mo akong mamatay sa sakit. Ikaw na hangal na babae. Iyon ay paraan ko lamang para magpalipas ng oras. Langit lang ang nakakaalam kung anong klaseng plano iyon. Sa halip na ako ang mapahamak, mas mabuting ako na lang. Ako, unahan na kita. Sandali. Ako ang ministro ng rights. Isang mahalagang opisyal sa korte. Hindi niyo ako maaaring ikulong. Hindi na kailangan ng iba pang dahilan. Ang pagpatay sa asawa pa lamang ay sapat na para ikulong ka ng ilang araw. Walang basihan at ebidensya. Kayo ay nagpapatupad ng sariling batas. Ako, may ebidensya ako. Ito ay pag-frame sa akin. Nais kong humarap sa mahal na hari. Magtiwala ka. Malapit mo na siyang makita. Dalhin muna si Ginoong Bai sa silid upang makapagpahinga. Pakawalan ninyo ako. Nais kong humarap sa mahal na hari. Nais kong humarap sa mahal na hari. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Mahal na lady, isa lamang ang aking hiling. Patawarin mo ang buhay ni King Ru. Hayaan mo kaming mag-ina na makalabas ng kabisera. Ipinapangako ko sa buong buhay ko. Hindi na kami muling tatapak sa kabiserang ito. CJ, pinagbibigyan kita. Ruer. Ina, bakit ka naririto? Itinali ka rin nila. Bai Yingchu, ikaw na malanding babae. Mahal na lady, kasalanan ng abang lingkod na ito ang hindi pagpapalaki ng maayos sa aking anak. Pakiusap, mahal na lady, magpakita kayo ng awa. Dahil sa kanya ay naging ganito ang aking kalagayan. Hinihiling mo sa kanya na magpakita ng awa. Tumahimik ka. Ina ko pa ba kayo? Concubine Liu. Lumabas ka muna. Bai Yingchu. Itinali mo ako at dinala rito. Hindi ka patatawarin ng prinsipe ng Wei at ng aking ama. Nangahas kang saktan ako. Walang darating upang iligtas ka. Walang sinuman ang tutulong sa iyo. Dahil sila mismo ay hindi na rin ligtas. Hindi maaari, nagsisinungaling ka. Ang aking ama ay isang ministro. Ang prinsipe ay isang dugong bughaw. Sa tingin mo ba ay kaya mo ako? Hindi maaari. Bakit hindi?
Nakakatawa talaga. Akala mo habang buhay na ang mga kinuha mo ay akin. Ang pagiging lehitimong anak, ang posisyon bilang prinsesa ng Wei. Dahil dito ay nagmamalaki ka pa. Ngunit hindi mo naisip kailanman. Ang mga bagay na ipinagmamalaki mo ay mga limos lamang na ibinigay sa iyo. Nagkataon lamang na ikaw ay mapalad dahil nakakapit ka sa prinsipe ng Chu. Suwerte. Bai Qingru, kung ibibigay ko sa iyo ang swerteng ito, gusto mo ba? Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Wasak ang iyong mukha. Sira ang iyong dangal. Ngunit nananatili kang mapagmataas. Bai Qingru, nakakaawa ka talaga. Ano ang nangyari? Hindi ka ba masaya? Hindi ka ba masaya? Hindi naman. Pakiramdam ko ay wala lang. Matagal akong nagtanim ng galit, ngunit sa huli ay natanto ko. Hindi sila ang tunay na ugat ng lahat. Sabihin mo kung sakali, na hindi ibinigay ni Concubine Liu ang mga gamit kanina. Papatayin ko ba siya? Hindi mo gagawin. Sigurado ka ba? Dahil ang iyong ina ay ayaw makita na ang iyong mga kamay ay puno ng dugo. Nga pala, bakit mahilig kang tumambay sa puno? Dahil kapag nasa puno ako, pakiramdam ko ay isa akong unggoy. Hindi kailangang mag-isip. Kailangan lang magpahinga. 不见风雨也难言，谁在苍苍这人间？何人知我心事泪眼？一段回忆过云烟， Munting anggoy. 梦中浮现 Salamat sa iyo. 谁的脸？不讲这雨比月情有几回恋？独坐窗前泪绵绵。 昨夜听雨风拂面，隔着茫茫此心，残意却不变。 Mahal na prinsipe, may natanggap kaming balita. Ang ministro na si Bai ay nagtungo sa mansyon ng lady kahapon ng hapon. At hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik. Nagpunta sa mansyon ng lady. Ang hangal na iyon. Ano ang ginagawa niya sa mansyon ng lady? Isinusuko ba niya ang kanyang sarili? Ang mas nakakabahala pa, kusang nagpunta si Ginoong Bai upang humingi ng tawad. At may dala pa siyang mamahaling regalo. Ang matandang asong si Bai Xuanwen. Tiyak na nais niya akong ipagbili upang iligtas ang kanyang sarili. Tiyak na naisaysay na niya ang lahat. Siguradong nakuha na ni Peiyan ang mga katibayan. Ang mahal na emperador ay lubos na namumuhi sa pagbubuo ng mga paksyon. Hindi ako maaaring maghintay na lamang sa aking kamatayan. Ginoong Bai. Mahal na Xianzhu. Hindi batid ng hamak na ito kung saan nagkasala. Pati ang Xianzhu at ang prinsipe ng Chu ay naparito pa. Ganoon ba? Ginoong Bai, tingnan mo ako. May naaalala ka bang sinuman sa iyong pagtingin sa akin? Ang hamak na ito. Hindi nangangahas na maging bastos. Ngunit tila nararamdaman ko na may anino ng isang dating kakilala. Sinong dating kakilala? Marahil ay nalilito lamang ang hamak na ito. Tumatanda na at wala ng silbi. Ginoong Bai, huwag ka nang magkunwari. Sinasabi ng lahat na ako ay kamukhang-kamukha ng iyong anak na si Bai Inchu. Kilala mo na ako noon pa man. Ngunit nagpanggap kang mangmang. Hindi ka karapat-dapat na tawaging ama. Ang mga paghihirap na dinanas ng aking ina ay ipararanas ko rin sa iyo.
Ling, Yingchu, wala rin akong magawa noon. Ikaw na masamang anak. Ikaw na masamang anak, nakikipagsabwatan sa iba upang ipahamak ang iyong ama. Ikaw na masamang anak, naglakas loob kang makipagsabwatan sa iba. Huwag kang mag-alala, Ginoong Bai. Pamilyar na pamilyar ka sa gamot na ito. Hindi ka mamamatay. Alam na ng ama na siya ay nagkamali. Alam na ng ama na siya ay nagkamali. Magpahinga ka ng mabuti. Abangan mo ang magandang balita ko bukas. Yan Ning. Yan Ning, yan Ning. Yan. Ikaw. Pei yan. May mamamatay tao sa loob ng silid. Dapat natin siyang patayin. Sandali lamang. Tila may mali. Kanina, tila ako ay nalason. Nawalan ako ng malay. Nalason ka rin at nawalan ng malay. Anong ibig mong sabihin sa rin? Akala ko ay nananaginip lamang ako. Sa panaginip tayong dalawa ay namatay. Yan. Makinig ka. Hindi iyon panaginip. Iyon ay pag-urong ng panahon. Tayo ay pinatay. At pagkatapos ay bumalik tayo rito. Bumalik dito. Ano ang ibig mong sabihin? Muling nabuhay mula sa kamatayan. Wala nang oras para magpaliwanag. Tumawag ka ng mga tao. May lason sa loob ng silid tulugan. Pumunta tayo sa silid aklatan. Hindi siya makapaghintay sa atin. Tiyak na hahanapin niya tayo. Kalagkarin ninyo siya palabas. Tanungin ninyo ng maigi. Masusunod. Tumayo ka. Kaya ang lahat ng mga panganib na nalampasan natin ay kapalit ng iyong kamatayan. Tulad ng pagpatay sa iyo kanina. At paulit-ulit na pagbabalik. Tama ba? Lahat ng mga sandali na sa tingin ko ay hindi ka pani-paniwala. May mamamatay tao sa bubong. Pilay ang kanyang kanang paa at mahina ang kanyang kaliwang kamao. May lumang sugat sa ilalim ng kanyang kaliwang tadyang. Maaari siyang mapatay sa isang saksak. May tao sa likod ng puno. Bakit pakiramdam ko? Nalagi mong alam ang mangyayari bago pa ito maganap. At sa bawat pagkakataon ay kaya mong hanapin ang pinakamainam na solusyon. Ilang beses mo bang kailangang mamatay para makuha iyon? Ayos lang. Tapos na ang lahat. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay tayo ang nagtagumpay. Nasa atin pa ang katibayan. Bukas, hindi mahalaga. Paanong hindi magiging mahalaga? Hindi na kailangang maghintay hanggang bukas. Ngayon na. Pei Zhang. Bikes Wanwen. Hahanapin ko sila isa-isa. Ngayong gabi na. Papatayin ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. Pei yan. Pei yan. Pei yan. Tumingin ka sa akin. Hindi sila ang pakay ko. Mamatay ng tahimik. Kung ang nais ko lamang ay ang kanilang kamatayan, maaari ko silang patayin ng paulit-ulit. Laging may paraan upang kitilin ang kanilang buhay. Ang nais ko ay lumuhod sila sa harap ng batas at aminin ang kanilang mga kasalanan. Nais kong malaman ng buong mundo
Kung paano tinalikuran ni Baek Suanwen ang kanyang asawa at anak. Kung paano nagtanim ng maling paratang si Peishang. Nais kong ang pangalan ng aking ina ay malinis na maukit sa kanyang lapida. Nais kong ang bawat kaluluwang inosenteng pumanaw sa sunusay ay masilayan ang liwanag ng araw. Ang pagpatay sa isang saksak ay masyadong magaan para sa kanila. At dudungisan lamang ang lahat ng ating ginawa. Yan. Matagal akong naghintay. Matagal ko itong pinlano. Hindi para magsama tayong mamatay, kundi upang magtagumpay ng malinis. Mabuti. Susunod ako sa iyo. Ngunit Wen Yaning, pangakuan mo ako. Kahit na hindi ka mamatay, huwag ka nang magpapahintulot na masugatan pa. Mahal na ama, mahal na reyna, may isang krimen na sumasalungat sa batas ng bansa, sa langit at sa puso ng tao, at dumudungi sa dangal ng ating imperial na pamilya. Matagal nang bumibigat sa aking kalooban. Tila tinik sa aking likuran. Tila nakabara sa aking lalamunan. Yan Bei, ano ang napakaseryosong bagay na ito? Sabihin mo sa amin. Nais kong isakdal ang ministro ng sambahayan, Baek Suanwen at Peishang sa tatlong malalaking krimen. Una, ang pagpaslang sa asawa at pagtalikod sa moralidad, na kinamumuhian ng tao at ng langit. Yan, nagsisinungaling ka. Pangalawa, ang pagbulsa sa pondo ng imperyo, na sumisira sa pundasyon ng bansa. Ama, ito ay isang maling paratang. Ito ay paninirang puri, hindi ko kailanman ginawa iyon. Pangatlo, ang pagpapahirap sa mga inosente. Isang napakabigat na kasalanan. Ikaw. Liu, dalhin mo ang saksi rito. Dalhin ang saksi rito. Kamahalan. Si Prinsipe Wei. Si Prinsipe Wei ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ikaw, wala akong nagawa kundi sumunod. Mahal na ama, ang matandang si Baek Suanwen ang sakin. Nilinlang niya ako gamit ang kanyang matatamis na salita. Nabuyo rin ako ng kanyang mga panlilinlang. Tumahimik kayong lahat. Kay galing na mga haligi ng bayan. Kay galing na mga anak ng inyong emperador. Tunay ngang binigyan ninyo ng dangal ang aking mukha. At nagbigay ng karangalan sa ating mga ninuno. Ipaabot ang aking utos. Ang ministro ng sambahayan na si Baek Suanwen ay tanggalin sa lahat ng tungkulin at posisyon. Kubaran ng opisyal na kasuotan. At agad na ikulong sa bilangguan. Bantayan ng mahigpit. Si Prinsipe Wei na si Peishang. Alisin ang kanyang titulo bilang prinsipe. Ibaba sa antas ng karaniwang mamamayan. Ang lahat ng sangkot ay parurusahan ng walang patawad. Pagkatapos, ang kamay na humahawak sa talim ay pinakintab hanggang sa kuminang, na nakakasilaw sa paningin. Isang tunog ng gong ang umalindongwaw. Ang kamay ay itinaas at ang talim ay bumagsak. Ang ulo ay gumulong-gulong hanggang sa tumigil sa lupa. Dumanak ang dugo sa tatlong talampakan. Napakabilis at napakalinis ng pagkagawa. Nabalitaan ko na ang ulo ng taong iyon ay itinapon sa libingan ng mga walang pangalan. Kahit ang mga ligaw na aso ay hindi man lang ito nilapitan. Dahil sa dumi nito, tiyak na hindi mo alam. Pinili ko siyang maging aking personal na bantay. Dahil sa kanyang pagiging tahimik. Kung ano ang Panginoon, siya ring uri ng kanyang alipin. Tama ang iyong sinabi, mahal na prinsesa. Mahal na prinsipe, hindi ka rin naman gaanong tahimik. Yuting, bubugin mo siya. Masusunod, mahal na prinsipe. Yuting, bakit ka tumatakbo? Ang isang ginoo ay gumagamit ng salita, hindi ng dahas.
Tumatakbo ka pa rin. Tumatakbo pa rin. Tama. Bugbugin mo siya ng ganyan. Ang kita mula sa palay at butil. Ang mga gastos sa tela. Bawat isa ay dapat malinaw. Ang pagtatala. Ang pamamahala ng yaman. Ang pag-alam sa daloy ng lahat. Ang pagkilala sa totoo at huwad. Ay ang unang aralin sa pagtataguyod ng sarili. Naitatala mo ba? Naitatala ko na. Halika. Magpatuloy tayo. Naaalala mo pa ba? Noong unang beses kang dumating dito. Umiiyak ka ng malakas dito. Huwag mo nang ukatin ang mga bagay na nakaraan. Sige na. Hindi na kita bibiruin. Kung gayon, sa susunod, gusto mo bang sumama sa akin? Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mo munang mabuhay. Kung sakaling magkamali ka ng bahagya, ikaw ay mamamatay. Hindi kita poprotektahan. Paano kung mamatay ka? Nais kitang itayo sa mataas na lugar upang maging isa sa mga naglalakad ng piyesa. Magkasama tayong magbabalak. Miyembro, kalakal, magkasama tayong magbabalak. Hindi ko bibigin ang iyong puso.